Hi mga loves! I'm back! Sorry po sa matagal na walang update. Heto na po ang huling bahagi ng Despair Wife. Enjoy reading! Oh, Heidi, baka gusto mong ako na lang ang maghiwa niyang karne. Baka kasi maging giniling na yan sa paraan ng pagdadad mo. Binigyan ko ng masamang tingin si Black na magsalita ito sa tabi ko. Hanggang ngayon kasi ay naaasar pa rin ako sa nangyari kanina. Wala akong karapatan. Asawa ka, Heidi. Sigaw pa ng isipan ko sa akin. Magiginiling na lang tayo. Inis na sabi ko sa kanya bago kumuha ng ingredients sa refrigerator. Nasobrahan na kasi ako sa tadtad ng baboy at papunta na nga iyon sa giniling. Bumuntong hininga naman si Black bago ko naramdaman ang presensya niya sa aking likuran. Heidi, gaya ng sinabi ko, ikaw na lang ang babae sa buhay ko. At hindi ko na uulitin ang katangahan na ginawa ko dati. Kaya wag ka na magselos. Pabigla ko pa siyang nilingon at nginisian na naman niya ako. Hindi ako nagsiselos, no? Ang kapal mo talaga. Mahinang itinulak ko pa siya bago inilagay sa sink ang mga gulay na kinuha ko. Napatingin pa ulit ako sa kanya nang hawakan niya ang isang kamay ko at igaya ko papunta sa upuan. Relax ka lang, okay? Ako nang bahala magluto ng lunch natin. Hayaan mo ako na lang ang mapagod. Ayoko namang mabawasan yung kagandahan mo dahil sa pagsimangot mo. Naiiling na lang ako sa mga kalokohang pinagsasasabi ng lalaking kaharap ko. Anyway, bukas magpapakita ko ng mga design sa'yo. Pumili ka na lang ng tatlo na pwedeng ihalo sa mga designs nyo. Sige, but for now, kakain muna tayo. Dahil lalampas na sa oras ng tanghalian. Nilingon pa niya ako bago nginitian at kinindatan. Inirapan ko lang siya bago pinakiramdaman ang puso kong nagwawala. Patay na talaga ako nito. Masasayang ang 7 taon na paglayo ko dahil buong akala ko ay matatanggal ko na siya sa buhay ko. Patapos na kami sa pagkain nang biglang may pumasok sa kusina. Bud, na-reserve ko na. Wow, what the hell? Akala ko ba magawa ka ng paraan para bumalik sa'yo si Heidi? Sino to? Alam ba niya may asawa ka at hindi na naituloy ni Red ang sasabihin na lagyan ng binilit na kanin ni Black ang bibig ng kanyang kakambal? That's Heidi, you moron. Simangot na sabi pa ni Black. Nanlaki pa ang mga mata ni Red bago uminom ng tubig at inilapit ang mukha sa akin. Really? Hindi kita nakilala. Nasaan na yung makapal mong eyeglasses? Yung mga simplihan mong forma? Yung buhok mong laging naka-ponytail? Napakaganda mo. Pero mas maganda pa rin ang asawa ko. Ngumiti ito na malakas kong tinawanan. Hindi ka pa rin nagbabago, Sir Red. Kalog ka pa rin. Nakangiting sabi ko. Napatingin pa kami kay Black. Napabigla pang tumayo at nagligpit ng pinagkainan namin. Hayaan mo yan. Nagsiselos lang yan. At Red na lang. Hindi naman na ako anak ng boss mo. Kung hindi, kapatid na ng asawa mo. Anyway, nagkita na ba kayo ni Wilma? I know close kayo ng asawa ko dahil lagi kanya nababanggit sa akin. Nakangiting tanong pa niya bago umupo sa upuan na gamit ni Black kanina. Hindi kasi alam ni Red na alam ni Wilma ang lahat na asawa nga niya. Dahil kapag nalaman niya, ay siguradong malalaman ni Black ang tungkol sa kanyang anak. We will meet this weekend. Kakain kami sa labas at ililibre niya raw ako dahil mayaman ang napangasawa niya at may-ari ng 10 ospital. Biro ko pa sa kanya na tinawanan niya. Mayaman din naman ang asawa mo. Lingon pa ni Black sa amin. 15 ang kumpanya natin, Heidi. Pagyayabang niya pa bago binalikan ang paghuhugas ng mga pinggan. Hindi ko tinatanong. Pairap na sagot ko pa bago binalingan si Red na nakangisi sa akin. Aalis na ako.
Saad pa ni Red bago tumayo. Basta, kapag may date na kayo para sa second honeymoon nyo, sabihan nyo lang ako, okay? See ya! Nalalaki ang mga mata kong napasunod na lang ng tingin kay Red bago hindi makapaniwalang tiningnan si Black na nakangisi. Para yun sa future natin. May reyna na ako. Tagapagmana na lang ang kulang. Nagulat pa si Black na mabitawan ko ang basong aking hawak. Are you okay, Heidi? Nag-aalalang lalapit sana siya sa akin, ngunit mabilis ko siyang pinigilan. Don't. Please stop. Pigil ko pa sa kanya. Paano mo nasasabi yan, Black? Na parang wala kang sinabi sa akin dati na hindi mo tatanggapin ang isang bata kung hindi galing kay Niana. Sinabi mo yun sa akin. Tapos ngayon, aasa ka lang na basta ko nalang tatanggapin yung mga plano mo. Tandaan mo, hindi pa rin kita napapatawad dahil sa ginawa mo. Tinawag niya ako ngunit hindi ko na siya pinansin. Nagkulong ako sa kwarto ko at hindi na napigilan ng mga luha. Bakit ba ako umiiyak dahil lang sa mga sinasabi niya? Siguro dahil this time ay ramdam ko ang sinseridad sa mga katagang inilabas nito sa bibig niya. Ngunit paano ako magtitiwala? Paano ko ipapakita sa kanya ang anak niya kung hindi ko nga maibigay pa ang kapatawaran na hinihingi niya? Iniligpit ko ang nabasag na baso ni Heidi, pati na rin ang mga naiwanan pa namin pinagkainan sa lamesa. Ano pa ba ang kailangan kong gawin para mapatawad niya ako? Bigla naman pumasok sa isipan ko ang asawa ng aking kakambal. Tama. Tatanungin ko si Wilma kung ano ang pwede kong gawin para mapatawad na ako ni Heidi. What? Hindi makapaniwalang tanong ko kay Wilma pagkatapos niyang sabihin sa akin kung ano ang dapat kong gawin para mapatawad ako ng kaibigan niya. Wala. As in, huwag mo siyang pilitin. Ipakita mo lang sa kanya na pinagsisisihan mo na lahat ng mga sinabi at ginawa mong desisyon dati. Yun lang. Huwag mo siyang madaliin dahil maiirita lang yun sa'yo at baka makagawa siya ng desisyon na pareho pa kayong masaktan. Just show her na mahal mo nga siya. Gaya ng sinasabi mo. Paliwanag pa ni Wilma sa akin. Bumundong hininga naman ako dahil ayoko namang ma-reject niya kapag nakulitan siya sa akin. Hindi ko kasi alam kung anong bulate ang pumasok dyan sa utak mo, Black. At niloko mo ang isang babaeng nagmamahal lang naman sa'yo. Buti na lang ako hindi nagpatalo sa tukso at masaya na sa asawa ko. Pagyayabang pa ni Red bago inakbayan ng asawa niyang umisi naman. Binigyan ko lang sila ng masamang tingin bago tumayo. Bahala nga kayo dyan. Paalam ko pa bago lumabas ng kanilang bahay. Hindi ko na lang din pinansin ang nakakaasar nilang tawa. Dumaan muna ako sa isang restaurant na sinabi ni Wilma na favorite ni Heidi bago dumiretso ng uwi. Natigilan pa ako nang makita si Heidi na nakahiga sa pahabang sofa habang nakakalat ang mga drawings nito sa may lamesa. 8:00 pa lang ng gabi ngunit tila pagod na ito. Pinagsama-sama ko lang ang mga papel nitong nakakalat. Napatingin pa ako sa kanyang mukha at tila na magnet pa akong inilapit ang mukha ko sa kanya. Tila sumisikip pa ang dibdib ko habang nakatitig sa kanyang mukha. Paano ko ba nagawang saktan ang isang anghel na isang katulad ni Heidi? Hahawakan ko na sana ang mukha niya na biglang tumunog ang cellphone nito na nasa may table. Nanigas ako na makita kung ano ang pangalan ng caller na tumatawag doon. Tila sinaksak ng maraming kutsilyo ang aking puso dahil mahal ang nakalagay doon. Gumalaw si Heidi at pinilit kong igalaw ang mga paa ko para makaalis. Kaya ba hindi na niya ako mapatawad at mabigyan ng ikalawang pagkakataon? Dahil may bago nang nagmamay-ari sa kanyang puso. Kunot noong napasunod na lang ako ng tingin kay Black na tila nagmamadaling umalis.
Kahit nagtatakay, kinuha ko ang cellphone ko na tumutunog at napangiti na makitang tumatawag ang aking anak. Hi Blake, I miss you. Napatingin pa ako sa mga gamit ko na kanina lang ay nakakalat ngunit ngayon ay nakaayos na. Hindi rin nakaligtas sa paningin ko ang isang plastic bag na galing sa isang restaurant na paborito ko. Tumingin ako sa hagdanan na tinahak ni Black kanina bago napangiti. Hindi ko alam ngunit nakaramdam ako ng saya sa isang bahagi ng aking puso. Mom, are you listening? Ano nga ulit yun? I said, how are you? Kumusta po ang work? Good, happy naman ako. Ikaw ba? I will buy you pasalubong kapag umuwi ako. Tumayo ako at dumiretso sa labas ng bahay. Baka kasi marinig ni Black ang pakikipag-usap ko sa aming anak at magka-idea pa siya. I'm excited po na makauwi ka na, Ma'am. Hindi po ba talaga ako pwedeng dumalaw dyan? Kahit yung 1 week before ka po umuwi? Gusto ko pong makita ang Pilipinas. I heard masasarap po ang mga pagkain dyan. Mahinang natawa naman ako. Pag-iisipan ko, kapag maganda ang performance mo sa school within a month, I will book you a ticket papunta dito. Malakas na natawa pa ako nang marinig ang malakas na pagsigaw nito sa kabilang linya. Promise po yan, ma'am ha? Sige po, tatawagin ko na lang po ulit kayo mamaya. At malapit na po ako sa school. I miss you and I love you, ma'am. Masayang paalam pa ng anak niya sa kanya. Hindi na siya nakasagot dahil ini-off na ng anak niya ang tawag. Nakangiting ng patingin na lang ako sa cellphone na hawak ko. I love you too, Blake. Bulong ko bago ibinul sa iyon. Napatingin pa ako sa may gate na marinig ang tunog ng doorbell. Dahil wala naman nga kaming kasamang kasambahay dito, ay ako na ang kusang nagbukas ng gate. Pareho pa kaming nagulat ni Ma'am Digna na makilala namin ang isa't isa. Heidi? Oh God, ikaw nga! Lumiwanag pa ang mukha niya bago mabilis akong niyakap. Nanigas pa ako sa kinatatayuan ko dahil nandito sa harapan ko yung taong nangako dati sa akin na aalagaan at siyang bahala sa akin kapag sinaktan ako ng kanyang anak. Tumikhim ako nang bitawan niya ako. Good evening po, Ma'am Digna. Magalang na batiin ko sa kanya. Nagsalubong pa ang mga kilay nito dahil siguro sa malamig kong pagbati sa kanya. Bumuka ang bibig nito ngunit wala namang mga salitang lumabas doon. Siguro ay hindi rin niya alam kung ano ang kanyang sasabihin dahil sa tono ng boses ko. Ma'am, sabay pa kaming napalingon ni Ma'am Digna na magsalita mula sa aming likuran si Black. Anak, lumapit pa ito at niyakap si Black. Nagsalubong pa ang mga kilay ko dahil tila sabik na sabik ang ginang na yakapin ng anak nito. Tila sobrang tagal na nilang hindi nagkikita. It's been years, anak. I really miss you. Narinig ko pa ang paghihikbi ng ginang na lalong nagbigay ng pagtataka sa akin. Ano bang nangyayari? Let's go inside first. I will tell you everything. Sa akin nakatingin si Black bago nito inalalayan papasok ng bahay ang kanyang ina. Nagtatakang napasunod na lang ako sa kanilang dalawa. Anong nangyari sa kanila? 7 taon na ang nakakaraan. It's my fault. Ginamit ko ang mga connections ko para hindi makapasok ng Milan si Ma'am. I also blocked her number sa cellphone mo kaya hindi kanya makontak. Ayokong makialam siya sa atin nun kaya nagawa ko yun. She tried everything para makausap ko ngunit pinigilan ko yun. Kasalanan ko kung bakit hindi kanya natulungan. I'm so sorry, Heidi. From the bottom of my heart, I am really sorry. Walang kasalanan si Ma'am. It's all my fault. Narinig ko ang paghikbi ni Ma'am Digna bago siya niyakap ni Black. Kaya pala walang tulong na dumating dahil hinarang ni Black. Nakaramdam pa ako ng kirot sa aking puso dahil
Kahit anong pagpapaikot-ikot pa lang aming gawin, ay ka-Black pa rin talaga ang lahat ng sisi. Humiwalay naman si Ma'am Digna bago tumayo at nilapitan ako. Tiningala ko naman siya nang hawakan niya ang dalawang kamay ko na nanginginig dahil sa pagpigil ko sa aking iyak. Patawarin mo ko, Heidi, kung wala akong nagawa dati. Ngunit sa pagkakataong ito, ay babawi ako. Babawi ako sa lahat ng pagkukulang ko. Mapatawad mo lang ako. Mabilis pa akong umiling at ginantihan ng kapit niya sa aking mga kamay. Hindi ko na rin napigilan pa ang aking mga luha dahil sa saya at pagsisisi na nararamdaman ko. Hinusgahan ko agad siya na hindi man lang alam kung ano ang totoong nangyari dati. Nakaraan na po yun, ma'am. Naiintindihan ko po. She smiled bago niya ako mahigpit na niyakap na ginantihan ko naman. Napatingin pa ako kay Black na bahagya akong nginitian at mahinang nagpasalamat. Tinanguan ko naman siya at nag-iwas ng tingin dahil tila hinaplos na naman ang puso ko sa kanyang ngiti. Salamat po, ma'am. Mauna na po kami. Masayang paalam ko kay Ma'am Digna pagkatapos nitong iabot ang isang paper bag na pinabaon niya sa amin ni Black. Dito muna siya mag-i-stay na ako mismo ang nagsuggest para naman may kasama kami ni Black sa bahay. Ayoko mapagsalo kaming dalawa ni Black dahil nararamdaman ko unti-unti nang bumibigay ang puso ko. Baka hindi ko pa nga naipapakilala si Blake sa kanya ay masundan na siya. Umiling-iling ako para mawala ang naiisip kong kalokohan. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na mami na ang tawag mo sa akin, iha? Mag-asawa pa rin kayo ni Black at karapatan mo yon. Nakangiting sabi pa niya bago ako bineso. Nginitian ko lang siya at tinanguan. Bumisina naman si Black na nakasakay na sa sasakyan niya at nasa labas na ng bakuran. Mauna na po kami. Paalam ko pa ulit sa ginang na tinanguan niya. Mag-ingat kayo. Ako nang bahala dito sa bahay. Nakangiting sagot pa niya. Inawanan ko naman na siya bago naglakad palabas ng gate. Bahagya pa nga akong nagulat na makitang nasa labas ng sasakyan si Black at nakangiting pinagbuksan pa niya ako ng pinto. Salamat. You're welcome. Malawak ang ngiting sagot niya bago isinara ang pinto ng sasakyan. Umiling-iling na lang ako dahil hindi ko napigilan ang aking ngiti. Yan ba yung lunch na ginawa ni Ma'am para sa atin? Tanong pa nito pagkasakay ng sasakyan. Napatingin pa ako sa hawak kong paper bag bago siya binalingan. Oo, may sabaw kasi yung isa kaya ayokong ibaba. Baka matapon. Paliwanag ko pa sa kanya. Okay, sige. Sa office na lang natin iwanan yan para maiinit natin bago kumain. Anyway, ngayon darating yung ilang mga investors na gusto mag-invest sa project na to. They just want to see the designs bago magsimula ang project. May mga nagawa ka na, hindi ba? Tanong pa niya sa akin. Oo, may idinagdag lang ako doon sa mga designs na binigay mo sa akin. Pwede din sila mag-suggest or mag-request kung may gusto silang idagdag na designs. Alright, sasabihin ko sa kanila yan. Nakangiting sagot pa niya. Tinanguan ko na lang siya at tumingin sa kalsada. Napapagaya kasi ako sa kanyang ngiti kasabay ng pagbilis ng tibok ng aking puso. Ilang minuto lang ay nakarating na kami sa kanyang kumpanya. Hindi ko na hinintay pa na ipagbukas na ako ng pinto. Nagkusa na akong bumaba na makababa na rin ito. You can go ahead. Naitawag na kita sa sekretary ko. Hihintayin ko lang si Manong Julio at papapalitan ko tong sasakyan natin. Dinog kong utos pa niya sa akin. Okay. Sagot ko bago tumalikod para maglakad papunta sa elevator ngunit pinigilan niya ang isang kamay ko at kunot noong nilingon ko naman siya. Bumuka ang bibig nito ngunit wala namang salitang lumabas doon. Tila na-disappoint pa ako nang bitawan niya ang kamay ko at ninitian na lang ako. Sige na. Utos pa nito bago naglakad papunta sa gilid ng kalsada. Bumuntong hininga naman ako bago sumunod sa utos niya. Hindi pa ako nakakapasok sa building
ay may babaeng lumapit sa akin. Hi, good morning Ma'am Heidi. Ako po si Rebecca, ang sekretary po ni Sir Black. Assist ko na po kayo papunta sa kanyang opisina. Nakangiting bati pa niya sa akin bago kinuha mga bitbit ko. Nginitian ko siya at nagpasalamat bago siya sinundan. Gusto niyo po bang ipag-order ko kayo ng kape or almusal? Tanong pa niya sa akin habang naglalakad kami. Huwag na Rebecca, kumain naman na kami ng boss mo bago dumiretso dito. Pakidiretso mo na lang muna ako sa conference room pagkatapos mong maipakita sa akin ang opisina ni Black. Sige po ma'am. Sumakay kami sa isang private elevator. Hindi ko na lang din pinansin yung ilang mga empleyado na nagbubulungan pagkakita sa akin. Siguro ay namukhaan nila ako noong unang beses kami nagkita ng kanilang boss. Nakarating kami sa isang opisina. Dumiretso pa si Rebecca sa isang tila pantry na nandoon bago niya ako binalikan. Didiretso na po ba tayo sa conference room, ma'am? O magpapahinga po muna kayo dito, kahit ilang minuto lang. Umiling naman ako bago inayos ang bitbit kong bag. Tara na muna sa conference room. Pakiready na rin yung mga papers na gagamitin ng mga investors para maiayos na. Magsa-set up na din ako para hindi ako magahol sa oras mamaya. Nakangiting sagot ko pa sa sekretary ni Black. Tinanguan naman niya ako bago pinagbuksan ng pinto. Sumunod naman ako sa kanya at pumasok kami sa hindi naman kalayuan na pinto na gawa sa salamin. Iwanan ko po muna kayo ma'am at ihahanda ko po muna yung mga copies ng presentation para sa mga investors. Paalam pa niya sa akin na tinanguan ko naman. Ako naman ay inilabas ang laptop kung nasaan ang presentation ko at ipinatong sa table na nasa may pinakaharapan. Pagkalipas yata ng ilang minuto, ay bumukas ang pinto at pumasok naman ang dalawang babae. Binati ko sila ngunit, hinaasan lang nila ako ng tigisang kilay bago umupo. Sekretary ka ba ni Black? Itimpla mo nga kami ng kape. Pakibilisan mo at inaantok na ako. Utos pa sa akin na nakakulay pulang dress, katabi pa ng isa pa na tila hinuhusgahan ang buong pagkatao ko. Ano po ang tinatanga-tanga mo? Sunod na! Tinaasan ko sila ng isang kilay. Hindi ako sekretary dito. Hindi ko pa napigilang hindi mapairap. Abat, wala akong pakialam kung ano ka pa sa company na to. Isa kami sa mga investors kaya kailangan mo kaming sundin. Singhal pa nung nakapula sa akin at tumayo pa. Again, hindi ako utusan dito. Kung gusto niyo lang kape, ay hintayin niyo ang sekretary ni Mr. Tuazon. Seryosong sabi ko bago binalikan ang ginagawa ko. Napa-atras pa nga ako nang bigla niya akong itulak. Muntik pa ako nakapagmura dahil muntik pang mahulong ang laptop ko dahil sa ginawa niya. What the hell is your problem? Hindi makapaniwalang baling ko pa sa kanya. Sisiguraduhin kong mawawalan ka ng trabaho ngayong araw. Close kami ng boss mo. Actually, ako ang magiging Mrs. Tuazon soon. Pagyayabang pa niya sa akin. Pinigilan ko pang matawa. Anong kasinungalingan ang pinagsasasabi ng babaeng to? Rebecca, where's my wife? Agad na tanong ko sa aking sekretarya pagkalapit kasunod ang ilang mga investors na hinintay ko na sa baba. Nasa conference room na po sir. Ready na rin po itong mga copies para sa mga investors. Nakangiting sagot pa niya bago binali niya namang kasama ko at magalang na binabi. Alright, let's go para makapag-start na tayo. Ayaw ko pa sa kanila bago naglakad papunta sa conference room. Para akong bata na excited makita si Heidi. Kahit pa nga wala pang isang oras, mula na maghiwalay kami kani-kanina lang. Hindi ko alam na nakabalik na pala ang asawa mo, Mr. Tuazon. Tinikong sabi pa ni Mr. Simon na trusted na investor ko. Kaya lagi ko siyang ini-inform kapag may mga bago akong project na inilalabas gaya ngayon. Hindi ko naman kasi inililihim na may asawa na ako. Siya ang magpe-present at gagawa ng ating bagong product na hindi ko pa naituloy ang sasabihin ko na marinig ang sigaw ni Heidi. What the hell is your problem? Sisiguraduhin kong mawawalan ka ng trabaho ngayong araw.
Close kami ng boss mo. Actually, ako ang magiging future Mrs. Tuazon. Napatingin pa ako kay Rebecca na mabilis pang sumagot. Kanina pong iniwanan ko si Ma'am Heidi ay wala po siyang kasama. Mabilis pang paliwanag ng sekretary ko sa akin. Eh di congrats! Dinig kong sabi ni Heidi na lalong nagpasimangot sa akin. Hindi na ako nakatiis at binuksan ko na ang pinto. Katakot-takot na irap pang natanggap ko mula sa kanya pagkakita niya sa akin. Adele, anong ginagawa mo rito? Nakita ko pa ang mabilis na paglapit ni Mr. Pateros sa kanyang anak. Ayaw mo kasi akong isama dito sa meeting kaya kinuha ko yung invitation mo para makapasok. Nakangusong sabi pa nung Adele na hindi ko matandaan kung nagkita na ba kami o hindi. Kinilabutan pa nga ako ng balingan niya ako at malawak ng initian. Namiss ko na kasi si Black. Mabilis pang hinila ni Mr. Pateros ang kanyang anak at humingi ng pasensya sa akin. Hindi ko alam na may future misis ka pala. Seryosong sabi pa ni Heidi. Heto na naman yung kaba ko. Na baka galit siya at bigla na naman niya akong iwanan. What? No! Hindi ko nga matandaan kung sino ang babaeng yan. Depensa ko pa sa sarili ko bago binigyan ng masamang tingin si Mr. Pateros, pati na ang anak nito. Bakit ka ba nagpapaliwanag sa babaeng yan, Black? Alam mo ba nagpapatimpla ako ng kape sa kanya ay hindi niya ako sinunod? Anong klaseng empleyado ba ang tinatanggap mo sa kumpanya mo? Narinig ko pa ang malakas na pagsinghap ni Rebecca. Shut up, Adele! Hindi siya empleyado dito. Siya ang asawa ni Mr. Tuazon. Galit na sigaw pa ni Mr. Pateros sa sariling anak na biglang namutla dahil sa narinig. Nahilot ko na lang ang aking sentido dahil sa nangyayari. Galit na naman si Heidi sa akin dahil sa ibang babae. Paano na naman kaya ako hihingi ng tawad nito? I think nahimasmasan na si Miss Adele. Can we start the meeting now? Nakangiting binalingin ko pa ang ilang mga investors na kasama ni Black nang initian naman ako at nagsimula ng umupo. Nakita ko pa si Black na sinenyasan si Rebecca na igaya na palabas yung dalawang babae kanina. Hindi naman kumontra ang mga ito dahil na rin siguro sa masamang tingin noong Mr. Pateros. I'm really sorry for what happened, Mrs. Tuazon. Hingin pa umahing pa niya sa akin. Nilintian ko lang siya. Should I start the presentation now? Tumango naman ang lahat kaya sinimulan ko na ang aking presentation. Ayoko namang masira ang araw ko at mawala sa concentration dahil lang sa babaeng yun. Halos 1 oras din kami sa loob ng conference room bago matagumpay na natapos ang aking presentation. Natuwa naman sila at agad ding nagkapirmahan ng kontrata. 1 beses pang humingi ng tawad sa akin si Mr. Pateros bago ito nagpaalam kasunod ng iba. Tara na sa office ko para makakain na tayo. Nakangiting aya pa ni Black sa akin at ininabot pa ang isang kamay niya. Inirapan ko lang siya bago iniligpit ang aking laptop. Bakit hindi mo ayain yung future Mrs. Tuazon mo? Inis pang bulong ko. Hindi dapat ako nakakaramdam ng selos ngunit hindi ko naman mapigilan. Hindi ko siya narinig na sumagot ngunit naramdaman ko naman ang paghakbang nito palapit sa akin. Nanlaki pa ang mga mata ko dahil bigla ko na lang naramdaman ang pagpalupot ng isang braso niya sa may bewang ko. Black? Bulalas ko pa dahil isinubsob pa niya mukha sa may balikat ko. Nararamdaman ko kasi ang init ng kanyang hininga sa aking balat. Sinubukan kong kalasin ang braso niya ngunit hinigpitan lang niya ang pagkakakapit doon at ikinapit rin niya ang isa pa niyang kamay doon. Huwag ka na magselos, Heidi. Hindi ko nga kilala ang anak ni Mr. Pateros. Please, ayoko nagagalit ka sa akin. Tila kinilabutan pa ang buong katawan ko nang maramdaman ko ang mga labi nito sa may tenga ko. Malakas na napasinghap pa ako nang marahan pa niyang kinagat yun. Black, stop it! Hindi ako nagsiselos. Sinubukan ko namang kumawala sa kanyang mahigpit na yakap
Ngunit hindi ko talaga magawa. Kaya humarap na lang ako sa kanya na hindi ko na lang pala dapat ginawa. I accidentally kissed his lips. Ngumisi ito at hinapit pa ako lalo, malapit sa kanya. Hindi mo naman sinabi na gusto mo ng halik, wife. More than willing ko naman ibibigay sa iyo yun. Mabilis ko pang tinakpan ng mga kamay ko ang mga labi nitong inunguso pa niya. Black, isa. Tumigil ka. Kumain na lang tayo. Bulalas ko pa sa kanya habang itinutulak ang mukha nitong pilit niyang inilalapit sa akin. Killjoy mo, wife? Tila walang nagawang sabi pa niya bago niya akong binitawan. Binitbit pa nito ang laptop ko bago hinawakan ng isang kamay ko. Tara na nga, baka ikaw pa ang unang makain ko bago yung iniluto ni mami para sa atin. Mabilis ko pa siyang kinurot sa may braso na malakas lang niyang tinawanan. Naiiling na sumunod na lang ako sa kanya. Tuluyan na bang natalo ng nararamdaman ko? Ang galit na nasa puso ko. Pumuntong hininga ako bago sinabi kay Wilma lahat ng nangyari. Isang linggo na mula na mag-present ako sa kumpanya ni Black at ngayon lang kami nagkaroon ulit ng oras para magkita. Na-cancel pa nga yung unang usapan namin dahil nagkaroon ng emergency sa kanyang trabaho. So, nagpaplano ka lang ipakilala sa kanya ang anak niyo? Wait, tinitigan pa niya ako at tila tinatansya ang totoong dahilan na naging desisyon ko. Don't tell me, hindi ka pa totally nakakapag-move on sa kanya. Umiwas pa ako ng tingin dahil tama siya. Nasaktan na ako at lahat-lahat ay hindi man lang nagbago ang nararamdaman ko. Sabi na, sa mga kwento pa lang ni Red na ilang beses na daw niya kayo nahuling nagme-make out. That's not true. Ramdam ko ang pag-iinit ng mga pisngi ko dahil sa sinabi ni Wilma. Muntik lang kaming maghalikan. 2 beses lang yun. Malakas pang tumawa ang loka-loka kong kaibigan at sinundot-sundot pa ang aking tagiliran. Naku Heidi, ngayong malinaw na sa inyo ang lahat, bakit hindi niyo subukan magsimula ulit? Mukha naman kasing this time ay magwo-workout na ang relasyon niyo. Para na rin may uwi mo na si Blake dito at makasama siya ng family nila Black. I'm still thinking about that. You think matutuwa kaya siya kapag nakilala si Blake? Alanganing tanong ko. Kahit naman kasi iba na ang ipinapakita niya sa akin, ay hindi ko pa rin maiwasan yung mga katagang sinabi niya dati sa akin. Hinawakan naman ni Wilma ang isang kamay ko. Heidi, sinong ama hindi matutuwa kapag nilamang may anak siyang kagaya ni Blake? I swear, walang makakatanggi sa kakulitan ng inaanak kong yun. At hindi mo rin naman malalaman ang magiging reaksyon ni Black kung hindi mo rin naman naaaminin sa kanya. Just trust him this time, okay? Ginantihan ko ang ngiting ibinigay niya sa akin. I will talk to Blake first bago aminin kay Black ang lahat. Sana this time, matupad na ang isa sa mga pangarap ng anak ko. Ang magkaroon ng buong pamilya. Napalingon ako kay Heidi na may kausap sa cellphone nang pumasok ito sa kusina habang nagluluto. Sige po, Nay. Susunduin po siya ni Wilma dyan. Sigurado po ba kayong ayaw niyong sumama? Ginitian niya ako na ginantihan ko naman. Ilang araw na rin nagiging maayos ang pakikitungo niya sa akin kaya tuwang-tuwa ang puso ko. Dahil tila unti-unti nang natitibag ang pader na ginawa ko dati. Ikinuha ko siya ng isang baso bago nilagyan iyon ng orange juice dahil ito ang nakikita kong lagi niyang iniinom sa umaga. Thank you. Nakangiting sabi pa niya na malawak kong hinitian. Naghahain na rin ako habang lihim siyang pinagmamasdan. Paano ko bang nagawang saktan ang isang perpektong asawa ko na to dati? Nay naman, kinagat ko pa ang ibabang labi ko dahil sa pagpula ng mga pisngi nito at simpleng pagsulyap sa akin. Agad pa niyang binawi ang tingin niya sa akin
na mapansin niya siguro nakatingin ako sa kanya. Sige na po, mag-ingat po kayo lagi dyan. Dinig kong paalam pa niya bago ini-off ang cellphone nito at ipinatong sa may lamesa. Ako naman ay tinapos na ang paghahain bago umupo sa katabi nitong upuan. Si Mami, tanong pa niya sa akin. Maagang umalis, umakyat ng Baguio at sinamahan si Wilma na maghanap ng strawberry. Para naman kasing baliw si Red. Tila batang nagtatantrums na naghahanap ng strawberry, naghalim pang Baguio. Naiiling na paliwanag ko pa. Malakas na tumawa naman si Heidi bago ako pinagsandok ng pagkain. Natigilan pa nga ako at pinigilang tumalon sa tuwa dahil sa kanyang ginawa. Siya yata ang naglilihi, hindi si Wilma. Nakangiting sabi pa niya na nagpanganga sa akin. What? Naguguluhang tanong ko. Nanlaki pa ang mga mata niya nang tignan niya ako. Oh my gosh, hindi pa ba nasasabi ni Wilma sa inyo? Patay. Ngumiwi pa siya pagkatapos niya malagyan ng pagkain ang sarili niyang plato. You mean, they're having a baby? Masayang tumango naman si Heidi. Huwag mong sabihin sinabi ko ha. Kunwari, hindi mo muna alam. Baka may surprise kasi si Wilma sa inyo kaya ganun. Pakiusap pa niya. Tumango naman ako at nagsimula ng kumain. Kung hindi ko sinaktan si Heidi dati siguro, may anak na din kami at malaki na. Lihim pa akong bumuntong hininga. Darating din kami doon. Paunti-unti muna. Ngunit hindi ko maiwasang hindi mainggit sa aking kakambal dahil sa aking nalaman. Magkakaroon na ng bunga ang pagmamahalan nila mag-asawa. Sana dumating din yung araw na biyayaan kami ng anghel ni Heidi. Mariing napapikit ako habang nakatingin sa panty ko na may mantsa ng dugo. Bakit ngayon pa ako dinatnan kung kailan may importanteng meeting kami ni Black? Buti na lang ay hindi pa tumagos sa aking suot na puting slacks. Bahagya pa nga akong nagulat na may kumatok sa pinto ng banyo. Wife, are you okay? Aalis na tayo. Dinig kong sabi pa ni Black, kaya napangiwi ako. Nandyan ba si Rebecca? Pwede mo ba siyang papuntahin dito at may uutos lang ako? Nakaalis na siya. Pinauna ko na siya sa meeting place para masiguradong walang magiging aberya. What is it? Ako na lang ang gagawa. Kinagat-kagat ko pa ang ibabang labi ko bago siya sinagot. Can you buy me a sanitary napkin? I just had my period. Naramdaman ko pa ang pag-iinit ng mga pisngi ko. Bakit ba kasi ngayon pa ako dinalaw ng period ko? Okay, just wait for me here. Dinig kong sagot pa niya bago ko narinig ang pagbukas ng pinto. Bumuntong hininga na lang ako at walang nagawa. Hinintay ko na lang siya dito sa banyo na nasa opisina niya. 15 minuto din siguro ako naghihintay bago ko narinig ang muling pagkatok ni Black. Iiwanan ko dito sa may tapat ng pinto, wife. Hihintayin na lang kita dun sa table ni Rebecca sa labas. Hindi na ako nakasagot dahil narinig ko na ang mga hakbang nito kasabay ng pagbukas ng pinto. Tinanggal ko na ang suot kong pants at panty bago kumuha ng roba sa may cabinet at binuksan ang pinto ng banyo. Mabilis kong kinuha ang paper bag mula doon galing sa isang sikat na brand ng damit. Napapikit pa ako dahil may kasamang bagong underwear at itim na slacks ang nandoon bukod sa sanitary napkin. Hindi ko na inisip ang hiya sa katawan ko at nagbihis na lang. Iisipin ko na lang na ibang tao ang bumili nito para sa akin ngunit hindi ko may tatangging hiya lang ang naramdaman ko. Dahil kahit hindi ko aminin, ay kinilig ako sa ginawa ni Black para sa akin. Let's go, nandun na ang mga investors natin. Are you feeling well? May nararamdaman ka bang cramps? We can cancel this meeting kung hindi magandang pakiramdam mo. Sunod-sunod na tanong pa niya sa akin pagkalapit ko sa kanya. Hinigian ko naman siya bago umiling. I'm fine.
Thank you by the way. Hindi ko alam na kabisado mo pala ang mga sizes ko. Umisi ito bago hinawakan ng isang kamay ko at hinila na ako papunta sa may elevator. May gusto ka bang kainin? Tanong pa niya sa akin pagkasara ng sinakyan namin. Sa may meeting na lang. Tutal may buffet naman doon. At late na nga tayo tapos mag-aaya ka pang kumain. Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Hindi ba usually matako kayong mga babae kapag may monthly period? O kaya may cramps? Napanood ko yun kaya may idea ko. Hindi naman lahat. At bakit ka naman magkaka-interes tungkol sa mga bagay na yan? Takang tanong ko pa. Wala naman siyang kapatid na babae. At matanda na rin ang ina nito para magkaroon pa ng ganun. Bahagya itong ngumiti at nagkamot ng ulo. Inisip ko kasi dati na kapag bumalik ka na, tapos sinanggap mo na ako, baka magkaroon tayo ng anak na babae at least. Kapag nagdalaga na siya, ay alam ko na ang pag-aalagang gagawin ko. Kinagat-kagat ko ang ibabang labi ko dahil nagwala na naman ang puso ko. Naramdaman ko rin ang paghigpit ng kapit nito sa kamay kong hawak nito kaya nabaling ang atensyon ko sa kanya. Tinitigan ko siya sa mga mata at ramdam kong totoo ang kanyang sinabi. Hindi na ako magsisinungaling. I want to start over. Kakalimutan ko na ang masakit na nakaraan para sa pangarap ng anak ko at para sa sarili ko. Kahit nasaktan ako ng sobra dati, ay bibigyan ko pa rin siya ng ikalawang pagkakataon. Isang pagkakataon na sana ay bumago sa buhay naming lahat. Nakita ko pa ang gulat sa kanyang mukha nang bigla ko siyang hinila at binigyan ng halik sa mga labi. Ngunit saglit lang yon at naramdaman ko ang paghapit niya sa bewang ko kasabay ng paghawak niya sa may batok ko at pagganti ng mas mapusok na halik sa akin. Kapwa pa kami humihingal na maghiwalay ang aming mga labi. Namula ako dahil sa ngisi nito. Binigyan pa niya ulit ako ng magaang halik sa mga labi. Ang ibig bang sabihin nito ay binibigyan mo na ako ng pagkakataon? Ikinulong pa niya ang magkabilang pisngi ko. Bahagya ko siyang tinanguan. Just promise me na hindi mo na ipaparamdam muli sa akin yung sakit na naranasan ko sa nakaraan. Mabilis itong tumango at mahigpit akong niyakap na ginantihan ko naman. Pangako, wife, ibibigay ko ng sobra-sobra ang mga pagkukulang ko dati sa'yo. Papatunayan ko na totoo ang sinabi kong pagmamahal ko para sa'yo. Hindi ako sumagot at ginantihan na lang siya ng yakap. Pagtitiwala lang naman ang kaya kong gawin sa ngayon. Magtitiwala ulit ako sa lalaking na nakit dati sa akin. Baka sa pagkakataong ito, iba na ang maging wakas namin. Wife, are you not done yet? Alauna na at hindi ka pa kumakain ng tanghalian. Napatingin pa siya sa akin bago binitawan ng papeles niyang hawak. Nandito siya sa may opisina ko. Dito ko siya ginawa ng sariling table niya habang nandito siya, nagtatrabaho sa kumpanya. Hindi ko napansin. Sagot niya bago inayos ang mga papeles sa table at tumayo. Kumusta ang meeting mo sa labas? Nakangiting tanong pa niya bago dinampot ang bag nito. Malawak na napangiti pa ako at mabilis siyang hinapit sa bewang pagkalapit niya sa akin. Wala ka bang tiwala sa asawa mo? Nakangising sabi ko bago siya dinampian ng halik sa mga labi. Natatawang itinulak pa niya ako bago kumapit sa isa kong braso. Sus, tigilan mo yung kayabangan mo. Anyway, yung surprise ko sa'yo para sa'yo this weekend ha. Baka makalimutan mo. Paalala pa niya sa akin. Hinila ko na siya palabas ng opisina. Of course, surprise mo yun eh. Excited na nga ako. Nag-aalala nga ako na baka hindi mo magustuhan at ayawan mo. Ano ba bang aayawan ko sa'yo? Ang kapal naman ng mukha kong ayawan kung ano man yung surprise mo sa akin. Kahit ano pa yan. Promise, tatanggapin ko. Sa bagay, hindi naman ako mawawalan kung sakaling tanggihan mo yun. Nginisian niya ako na mabaling sa mukha niya ang atensyon ko. Lihim pa akong napamura
Nandilaan nito ang ibabang labi niya. May nag-react kasi sa ibabang parte ng aking katawan. Lalo tuloy ako na-excite sa araw na yun. Napasimangot ako nang makitang kausap ni Black yung babaeng ipinakilala niya sa akin noon sa may parking lot. Queen yata ang pangalan nun. Malawak pa siyang nakangiti na tila enjoy sa kanilang pinag-uusapan. Akala ko pa naman hindi sila close dahil sa naging reaksyon niya dati nung unang kita ko sa kanya. Bubulong-bulong na sabi ko habang naglalakad ako palapit sa kanila. Excited pa naman akong sabihin sa kanya na napaaga ng isang araw ng surprise ko. Dumating na kasi sina Wilma na isinama pala si Red sa pagsundo kay Blake. Hindi ko rin inaasahan ang pagsama nila Brandon at Wendell na nagbakasyon daw. Sina Nanay at Isabella naman ay sa susunod na linggo daw ay makakasunod sila. Ang saya-saya ko pa naman kaso nasira lang dahil sa nakita ko. Natigil pa ako sa paghakbang nang biglang may pumigil sa isang braso ko. Brandon? What are you doing here? Where's Wendell? Takang tanong ko pa sa kanya. Bumili lang siya ng kape sa may tapat. He just want me to give you this. Baka daw may ipabili si Blake, yan daw gamitin mo. Alam mo naman yun, pagdating sa inaanak namin, hindi magpapasaway. Nakangiting paliwanag pa niya habang iiling-iling. Natawa naman ako bago tinanggap ang black card na inabot niya. Yun ang card na ginagamit ko kapag binibili ng mga gamit si Blake. Yun kasi ang isa sa mga kondisyon ni Wendell sa akin noong nanganak ako. Hindi ko naman siya tinanggihan dahil hindi ko naman laging ginagamit yun. Naturuan naman kasi namin si Blake na hindi lahat ng bagay na gusto niya ay nakukuha niya. Pakisabi hindi, malakas na napasinghap pa ako nang bigla nilang may humilas sa akin at bumunggo sa may dibdib nito. Black? Seryoso ang itsura nito at tila galit na nakatingin kay Brandon na nakangisi naman. Alis na ako, Heidi. See you later. Paalam pa niya sa akin bago naglakad palayo. Isn't that Brandon Smith? He's famous for his businesses. Kilala siya bilang snob na tao. Hindi ko alam na close pala kayo. Malawak ang ngiti ni Queen ngunit tila may pinahihiwatig namang iba sa tono ng pananalita niya. Isa siya sa mga tumulong sa akin noong nasa ibang bansa ako. He is a friend. Close talaga kami dahil asawa siya ng best friend ko. Malawak akong umiti kahit abot langit na ang inis ko. Naramdaman ko pa ang paghigpit ng kapit ni Black sa isang braso ko kaya napatingala ako sa kanya. Malambot na ang ekspresyon nito at tila nagsisi sa ginawa. Let's go, wife. Kumain na muna tayo bago tayo pumunta sa may kabilang building. Ayapan niya sa akin bago hinawakan ang isang kamay ko at binalingan si Queen. Pakisabi sa iyong ama na pupunta kami sa kanyang kaarawan. Masayang tumungo naman si Queen bago nagpaalam. Inirapan ko pa siya ng lihim niya akong inirapan bago ito umalis. Sakalin kita eh. Gigil na bulong ko pa sa isipan ko habang tinitignan nito palayo. Ouch, wife! Ngiming reklamo pa ni Black na nasasaktan na pala dahil sa higpit ng aking kapit sa isang kamay niya. I just clicked my tongue before pulling his collar. Buti lang sa'yo yan. Tuwang-tuwa ka pa habang kausap yung Queen na yun. Halata namang may gusto yun sa'yo. Sa susunod na makipag-usap ka pa dun ng kayong dalawa lang, isang linggo kitang hindi kakausapin. Simangot na babala ko pa sa kanya. Ngumuso naman ito bago ako hinapit sa aking bewang. Isang minuto nga lang nababaliw na ako. Isang linggo pa kaya? Kinuusap lang naman niya ako kanina dahil sa invitation na ibinigay niya. Pangako, hindi ko na siya kakausapin kung hindi lang din importante. Ayoko namang magselos pa ang asawa ko. Nginisian pa niya ako na nagpapulas sa mga pisngi ko. Marahas na itinulak ko pa siya. Hindi ako nagsiselos. Inis na bulyaw ko pa sa kanya bago naglakad. Narinig ko pa ang malakas nitong pagtawa at pagtawag niya sa aking pangalan ngunit hindi ko na yun pinansin dahil sa kahihiyan na nararamdaman ko. Hindi ko na talaga napipigil pa
ang mga emosyon ko para sa kanya. Ano bang klaseng surprise to, wife? Bakit kailangan naka-blindfold pa ako? Takang tanong pa ni Black pagkatapos kong piringan ang kanyang mga mata. Nasa isang hotel kami kung saan nag-i-stay sina Wendell kasama ang aming anak. Basta, relax ka lang dyan. Sigurado magugustuhan mo tong ibibigay ko sa'yo. Masasarapan ba ako dyan? Nanlaki pa ang mga mata ko dahil sa kanyang sinabi. Mabilis ko pa siyang nilapitan at kinurot sa tagiliran na malakas naman yung tinawanan. Umayos ka nga, Black. Saway ko pa sa kanya dahil bigla niya akong kinabig at pinaupo sa kandungan niya. Napapikit pa ako dahil naramdaman ko ang mainit niyang hininga sa aking leeg. I miss you. Bulong pa niya. Nagmura pa ako sa aking isipan dahil natatangay ako sa haplos ng kanyang mga palad sa aking tiyan. Kasabay pa nun ang bahagyang paglapat na mainit nitong mga labi sa aking leeg. Mahigpit na napahawak pa ako sa kanyang mga kamay dahil sa pagkagat niya sa aking isang tenga. Black. Mom? Napumulagat pa ako at mabilis na tumayo mula sa pagkakaupo sa kandungan ni Black dahil sa boses ni Blake. Paano ba nawala sa isipan ko? Nakasama nga pala namin dito sa kwarto ang anak namin. Sino yun? Tanong pa ni Black at mabilis pang tinanggal ang blindfold nito. Tumakbo naman si Blake palapit sa akin at mabilis na yumakap sa aking bewang. Nagpalipat-lipat pa ang tingin ni Black sa akin at sa bata. Ikaw kasi puro kakalokohan. Nasira tuloy yung surprise ko. Simangot na sabi ko pa sa kanya. Hinawakan ko naman si Blake sa isang kamay bago nginitian. It's okay, Blake. Pagpapalakas ko pa sa loob ng aming anak na halatang kinakabahan dahil sa panalamig ng kanyang kamay na aking hawak. Naglakad naman ito papunta sa may harapan ko bago hinarap si Black na namumutla na ngayon at tila uminom ng isang bote ng suka. I chuckle bago hinawakan din ang isang kamay niya na nanlalamig kagaya ni Blake. Pumigit na pa ako sa kanilang dalawa at binigyan sila ng malawak ng ngiti. Black, meet Blake Mahinay Tuazon, ang anak natin. Baby, this is your dad. Pagpapakilala ko pa sa kanila. Bumintaw naman si Blake sa kamay ko at mabilis na yumakap kay Black. Wala itong sinabi ngunit humagulgol ito. Hindi ko na rin napigilan pa ang mga luha ko nang nanginginig ang mga kamay ni Black na ginantihan ng yakap ang kanyang anak bago tuloy ang nahilom ng luha ang kanyang mga mata. Thank you. Nakangiting sabi ni Black habang nakahiga kaming tatlo nila Blake sa kama. Mahimbing nang natutulog ang aming anak na napagod yata sa kakaiyak. Minitian ko siya bago hinawakan ng kamay niyang ipinatong nito sa aking tagiliran. Alam ko mas dumami na yung mga pagkukulang ko sa'yo at sa anak natin. Ngunit pinapangako ko, ibabalik ko ng doble. Umiling ito at umupo. Ibabalik ko ng mas higit pa sa sakripisyong ginawa mo para sa pamilyang to. Hinalikan niya ang kamay ko na hawak niya. Umupo din ako at hinarap siya bago hinaplos ang isang pisngi niya. Okay, but for now, enjoyin mo muna yung time mo sa anak natin. Alam kong sabik na sabik din siya sa pagmamahal mo kaya bigyan niyo ng oras ang isa't isa. Napangiti pa ako lalo na magsimula na lamang tumulo ang kanyang mga luha. Pumitaw naman ako sa pagkakahawak niya at tumayo. Lumipat ako sa kanyang tabi bago siya mahigpit na niyakap. Ginantihan niya yun ng mas mahigpit at isinubsob niya ang mukha sa may dibdib ko. Wala kaming sinabi sa isa't isa ngunit ramdam kong magiging magaan lalo ang aming mga puso sa nangyaring ito sa amin. Ilang segundo pa kaming sa ganoong posisyon bago niya ako tiningala. Hinawakan niya ang isang pisngi ko kaya napapikit ako. Hanggang maramdaman ko ang paglapat ng mainit niyang hininga sa mukha ko at pagtampi na mainit nitong mga labi sa akin. Ginantihan ko siya ng laliman pa nito ang halikan naming dalawa. Hindi ko napipigilan pa kung ano man ang mangyayari sa amin. Dahil alam ko na magiging iba na
ang aming magiging wakas. Are you okay, Heidi? Bakit mukhang hirap ka yata maglakad? Salubong pa ang mga kilay ni Wilma na makaupo ako sa katabi nitong upuan. Kinabukasan ay dito kami dumiretso sa mansyon ng mga Tuwazon. Alam na nilang lahat ang tungkol kay Blake. At hindi ako nagsisisi sa ginawa kong desisyon na ipaalam sa lahat yun dahil nakikita ko kung gaano kasi ang anak ko ngayon. Umayos pa ako ng upo dahil naramdaman kong sumakit na naman ang balakang at pagkababae ko. Hindi ko na matandaan kung ilang oras kami ni Black sa banyo ng hotel kahapon habang tulog ang aming anak. Hirap na hirap ako sa mga posisyong aming pinagkagagawa, ngunit hindi ko naman may tatangging talagang namiss namin ang isa't isa dahil anong oras na kaming natapos sa sobrang pagod. Ayos lang ako. Pilit pa akong ngumiti bago iniabot ang juice na ibinigay niya sa akin. Sus! Baka nasobrahan sa kaka-exercise kahapon kaya ganyan. Nakangising sabad pa ni Wendell na ikinapula ng mga pisngi ko. Natawa pa si Wilma dahil sa naging reaksyon ko. Yun naman pala. Kaya pala hindi makalakad na maayos. Napilay ang kipay. Tatawa-tawang sabi pa niya. Wilma? Hiyang-hiyang bulyaw ko pa sa kanya. Baka may makarinig pa, nakakahiya. Malakas pong tumawa ang magkapatid bago nila hinila palapit sa akin ang mga upuan nila. Mga tsismoso talaga. Ano? Nakakanginig tuhod ba? Inubos ba ni Black lahat ng katas ng perlas? Tigilan niyo nga akong dalawa. Ang mga bibig niyo pakimumugan ng alkohol. Nahihiyang saway ko pa sa kanila. Sus, pare-pareho tayong mga kasal, Heidi. Huwag ka nga. Irap pa ni Wendell bago umayos ng upo. Oo nga naman, Heidi. If I know, namiss mo rin yung jumbo hotdog ng asawa mo. Nakangising dagdag pa ni Wilma na hindi ko alam kung kanino natutunan mga ganitong bagay. Anong jumbo hotdog? Nagugutom ka ba, wife? Napalingon pa ako na marinig ang boses ni Black na nakalapit na pala. Ipinatong pa nito ang isang kamay sa isang balikat ko. Lihim na pinanlakihan ko naman ng mga mata ang magkapatid na tatawa-tawa. Ha? Hindi. Busog pa ako. May kinukwento lang tong sina Wilma na masarap na hotdog na kain nilang magkapatid dati. Palusot ko pa. Oo. Kaso mas masarap pa rin yung original at walang halong kemikal. Juicy talaga yun. Nakangising sang-ayon pa ni Wendell na inirapan ko naman. Masarap talaga kapag juicy at malaki. Hindi ba, wife? Kinurot ko pa sa isang kamay si Black na mabilis na nakuha ang bertembiro ni Wendell. Sabay-sabay pa nila akong tinawanan. Naku, magigisa pala ako kapag ang tatlong to ang palaging kasama ko. Bakit ba ang kulit niyong mag-ama? Sabi ko, magdala kayo lagi ng pamunas at tubig kapag naglalaro kayo ng basketball. Sermon ko kina Black at Blake na pareho pang pawis na pawis dahil kakatapos lang nilang maglalaro. Ika-5 araw na namin dito sa mansyon ng mga Tuwazon kung saan nakatira si Maming Digna. Dito din pansamantalang nakatira ang mag-aasawang Red at Wilma dahil nga sa pagbubuntis ng kaibigan ko. Gusto daw siyang maalagaan ng aming mother-in-law dahil nga wala na itong mga magulang na haantabay sa kanya. Sa susunod na buwan naman ay uuwi sina Nanay at Isabela para makapagbakasyon. Sina Wendell at Brando naman ay pumuntang Davao para doon magbakasyon. Si Daddy po kasi nagmamadali. Paninisi pa ni Blake sa ama bago kinuhang tumbler na dala ko at uminom. Pinuntahan ko pa sila dito sa may labas ng village dahil wala sila sa mansyon pagkagising ko. Nabanggit nga sa akin ni Aling Sinang na mayor daw man ng mga Tuwazon na maaga nga daw silang umalis kagaya noong nakaraang araw at dalang bagong biling basketball ni Blake. Alam kasi naming pupuntahan mo kami. Hinapit pa ako sa bewang ni Black na mabilis kong itinakip sa mukha niya ang hawak kong face towel. Tigilan mo ko. Magpunas ka na dyan at baka magkasakit ka pa. Binaklas ko pa ang isang kamay niya na nasa bewang ko bago nalapitan si Blake at pinunasan ng basang-basang likod nito.
Dad, kumain po muna tayo ng lugaw dun sa may gilid bago tayo umuwi. Masayang aya pa ni Blake sa ama na mabilis pa niyang nilapitan pagkatapos makapagpasalamat sa akin sa pagpupunas ko sa kanya. Sige, may lumpiang gulay din sila ngayon. Masayang sagot pa ni Black sa anak bago ko binalingan. Papunas din ang likod ko, wife. Kapag nagkasakit ako, lagot ka sa akin. Nakangising baling pa niya sa akin. Inirapan ko naman siya bago kinuha pa ang face towel na pinampunas ko rin sa likuran ni Blake. Buti, nakakalakad ka na maayos ngayon. Bulong pa niya sa akin nang harapin niya ako. Ano nakakalakad na maayos? Tinitiis ko lang. Hindi ka talaga tatabi sa akin mamayang gabi. Simangot na sagot ko sa kanya. Tumawa naman ito bago kinuha ang mga hawak ko at inilagay sa bag na dala ko. Ano ka sinuswerte? Isang buwan pa tayo magpupuyat. Hinawakan niya ang isang kamay ko bago hinalikan. Hindi ako titigil hanggat walang prinsesa na kasunod si Blake. Napangiti ako dahil sa sinabi niya. Bigla kasing pumasok sa isipan ko ang mini version ko at magiging dalawa na kaming itatrato nilang prinsesa ni Blake. Hinalikan pa niya ako ng mabilis sa mga labi bago ko naramdaman ang paghawak naman ng aming anak sa isang kamay ko. Tama na nga po yung lambingan. Nagugutom na po ako. Reklamo pa niya bago niya kami hinila ng kanyang ama. Natatawang napasunod na lang kami ni Black sa kanya. Hindi talaga matutumbasan ng kahit na anong halaga at bagay ang kasiyahan ng isang anak pagdating sa pamilya. Stop it. Nakapaglinis na ako. Malakas na natawa pa ako nang humigpit pa ang kapit ni Heidi sa buhol ng kanyang roba. Napasunod na lang ako ng tingin sa kanya na maglakad ito patungo sa vanity mirror para siguro maglagay ng mga pinapahid nito sa kanyang katawan bago matulog. By the way, nakausap ka na ba ni Ma'am tungkol kay Blake? Tanong ko na lang bago tinakpan ng unan ang ibabang bahagi ng katawan ko. Gising na yun ngunit syempre, dahil tumanggi ang asawa ko, ay hindi ko naman siya pipilitin. Baka kailangan na rin niya magpahinga muna, kahit isang gabi lang. Babawi na lang ako bukas. Yung pagsama niya ba kay Blake sa Baguio? Oo, ipapakita daw niya yung bagong bili niyang strawberry farm at ipapangalan daw niya yun kay Blake at sa magiging baby nila Wilma. Pumayag na ako, para naman masolo din ni Mami yung bata. At para masolo din kita. Labas tayo bukas. Malawak nang initian ko siya nang lingunin niya ako. Baka naman pilay na talaga kalalabasan ko sa ngiti mo yan. Sinasabi ko sa'yo, Black Twazon. Malapit na kitang putulan ng kaligayahan dahil sa pagpagod mo sa akin gabi-gabi. Reklamo niya na malakas kong tinawanan. Tumayo naman ako at nanlaki ang kanyang mga mata na makita ang bukol sa suot kong panjama. Black, kakasabi ko lang na nakapaglinis na ako. Bulyaw pa niya habang naglalakad ako palapit dito. Nakita ko pa ang paglunok nito. Nantitigan niya yun bago ko tiningala. What? I just want to give you a goodnight kiss. Nakangising sagot ko at hinawakan siya sa isang pisngi. Pumikit pa ito ng pagkapangin ko yun, pababa sa kanyang leeg. Ngumisi ako bago siya hinalikan sa may puno ng kanyang tenga. More? Bulong ko pa bago siya tinitigan. I hate you. Simangot na reklamo niya ngunit yumakap naman siya sa leeg ko. Malakas na tumawa naman ako bago sinapo ang kanyang pang-upo at kinarga ito. Ipinalupot pa niya ang kanyang mga binti sa aking bewang na lalong nagpainit sa pakiramdam ko. And I love you. Sagot ko bago siya binigyan ng mapusok na halik. Next time na lang yung pahingang ibibigay ko sa kanya. Akala ko naman malayong pupuntahan natin. Umupo pa ako sa kandungan ni Black na agad namang yumakap sa akin. Dito kami pumunta sa bahay kung saan niya ako unang dinala dati. Kakatapos lang naming magtanghalian at mag-dessert. Siyempre yung panghimagas namin ay hindi pagkain. Walang kasawa-sawa kasi ang lalaking to.
Gusto lang talaga kitang angkinin sa bawat sulok nitong bahay natin. Siyempre, hindi ko na magagawa yun kapag kasama natin si Blake. Nakangising sagot pa niya. Ewan ko sa'yo. Anyway, natapos ko na yung mga designs. Ipapasa ko na lang sa office mo bukas. Final na yun para masimulan na ang paggawa. Sa susunod na buwan na ba yung fashion show? Hinalikan muna nito ang naka-expose kong balikat bago sumagot. Yup, and I'm planning to include our son as one of the models. Napatingin pa ako sa kanya. Are you sure? Papayag kaya siya? I'm sure, wife. Sagot niya at hinalikan pa ako sa isang pisngi. Gusto ko ibigay sa kanya itong project na to as my first gift to him. Sisimulan ko na ang mga bagay na dapat ay dati ko pang ginawa. Pero syempre, I will ask his permission first. Matamis na ngiti naman ang isinukli ko sa kanya. Susuportahan kita kung ano man ang balak mo para sa anak natin, as long as maging masaya siya. Hindi ito sumagot ngunit isinubsob naman niya ang mukha sa may leeg ko. Kinagat ko pa ang ibabang labi ko dahil naramdaman ko na namang nabuhay ang bagay na nasa pagitan ng mga hita nito. Pagkatapos ng project na to, ayoko naman magbibigay ng surprise sa'yo. Bulong pa niya na makarating na ang mga labi nito sa may isang tenga ko. Bahagya ko pang inilayo ang sarili ko sa kanya para matitigan siya sa mga mata. Anong surprise? Bahagya itong natawa at himpit pa ako ng patili nang pabigla niya akong ihiga sa pahabang sofa. Siyempre, secret muna yun. Huwag mo munang isipin yun. Ang isipin mo ay kung anong klaseng galawan at posisyon naman ang gagawin natin ngayon. Nakangising sabi pa niya na malakas na tinawanan ko. Yumakap pa ako sa leeg nito at ako na mismo ang humilas sa kanya para mahalikan nito. Fine. Next month pa lang naman yun, kaya saka ko naiisipin. Pauna na kaming umuwi ng anak mo. Sinasama kami ni Mami Digna sa isang bagong bukas na restaurant. Paalam ni Heidi sa akin nang pumasok ito sa aking opisina. 10 minuto na yata ang nakakalipas na matapos ang meeting namin para sa final designs ng aming proyekto sa susunod na buwan. Isinaba din namin si Blake para ipakilala bilang isa sa mga models. Kinausap namin siya at pumayag naman ito. Lalo na nang malaman niya may bayad siya. Hindi ko alam na may sariling bangkakong pala ito at doon nilalagay ang mga perang ibinibigay sa kanya ng ina. Tumigil muna ako sa ginagawa ko at iniabot ang isang kamay ko sa kanya na hinawakan naman nito. Hinila ko siya palapit sa akin bago yumakap sa may bewang nito. Recharge muna ako. 5 minutes. Tingala ko pa sa kanya. Natawa naman ito at binigyan niya ako ng isang mabilis na halik sa mga labi bago hinawakan ng isang pisngi ko. Let's eat outside tonight, okay? May isang restaurant na gustong puntahan si Blake. Nakita niya sa internet. Okay, no problem. Uuwi ako ng around 5 p.m. para masundo ko kayo. I love you. Nakangiting sagot ko pa sa kanya. Namula naman ito bago ngumuso. Gustong gusto ko talagang nakikita ang namumula niyang mga pisngi kapag sinasabihan ko siya na mga katagang dapat ay matagal ko nang inamin sa kanya. Hindi ito sumagot ngunit hinalikan naman niya ako sa loob. Sige na, naghihintay na sa baba si Mama at Blake. Paalam pa niya sa akin. Ngumuso naman ako at hinigpitan ng yakap sa kanyang bewang. Natawa naman siya at binaklas yun. Tapusin mo na yan at alam kong tambakan ka na ng mga trabaho dahil sa ilang araw ka nang hindi pumapasok. Alright, see you tonight then. Nakangiting sabi ko bago tumayo at hinalikan siya sa mga labi. Himakap naman siya sa leeg ko at ginantihan iyon. Napangisi pa ako at lalong idiniin ang katawan ko sa kanya. Natatawang itinulak naman niya ako para maghiwalay kami. Tama na nga, aalis na talaga ako. Paalam pa niya bago inayos ang nagusot nitong dress. Malakas na natawa naman ako bago bumalik ulit sa pagkakaupo ko. Mag-ingat kayo. Tawagan mo ako or i-text kapag nandun na kayo sa restaurant.
Nakangiting bilin ko pa sa kanya. Oo, at huwag kang mag-alala. Pinilinan ko na ang sekretary mo tungkol sa lunch mo. Alam ko kasing malilipasan ka na naman ng gutom dahil dyan sa dami ng ginagawa mo. Sagot niya bago bahagyan yumukod at hinalikan ulit ako sa mga labi. See you tonight. Paalam pa niya na tinanguan ko naman. Sinundan ko pa siya ng tingin hanggang makalabas siya ng aking opisina. Malawak na napangiti pa ako. Malaki talaga ang pasasalamat ko dahil sa ikalawang pagkakataon na ipinagkaloob sa akin na to. At sisiguraduhin kong hindi ko sasayangin to. Binalikan ko na lang ang aking trabaho hanggang doon na ma-focus ang atensyon ko. Gaya ng ibinilin ko kay Heidi, ay nag-text ito pagdating nila sa restaurant na kanilang kakainan. Pati na ang pagkain ko para sa tanghalian ay eksaktong 12:00 ng tanghali dumating. Masaya kong kinain yun bago siya tinawagan. 1 oras din siguro kami nag-uusap bago siya nagpaalam dahil nalilibang na naman daw ako at nakakalimot ng trabaho. Hanggang bago mag-5:00 ay hindi ko alam na para akong tangang nakangiti kapag sumasagi sa isipan ko sina Blake at Heidi. Nagligpit na ako at nagpaalam sa sekretarya ko. Masayang bumaba pa ako sa parking kung nasaan ang sasakyan ko. Ngunit biglang nawala ang aking ngiti na parang bula dahil sa babaeng humawak sa isang braso ko. Ang babaeng naging dahilan kung bakit ko nasaktan ang asawa ko. Niana? Gulat na sabi ko. Ibang-iba na ang itsura nito. Nadagdagan na ang timbang at niwala ng makeup sa mukha. Black, can we talk? Please. Kumurap-kurap pa ako dahil sa tono niya. Wala na rin yung tapang at otoridad na dati ay yun agad ang una mapapansin sa kanya. Mabilis kong binawi ang isang braso ko dahil naalala ko kung paano niya ako pinagbantaan dati nang sabihin ko sa kanya mahal ko na si Heidi. Wala na dapat tayong pag-usapan. Mabilis na pinigilan pa niya ang pagsara ng pinto ng aking sasakyan at lumuluhang hinarap ako. Please, kahit hindi na para sa akin, Black. Please, kahit para kay Pia na lang. Please, kahit para sa anak na lang natin. Tila nabingi ako sa sinabi niya. Anak? May anak kami? What the heck, Black? Ganito na lang ba tayo palagi? Sisimulan mo tapos hindi mo tatapusin? What the hell is your problem? Galit na bulyaw sa akin ni Niana habang binabalik ko ang butones na aking suot na polo. Just fix yourself, Niana. Sa labas na tayo kakain. Seryosong sabi ko bago siya iniwanan sa aking kwarto. Natigilan pa ako nang makita si Heidi na nakatingin sa akin habang nasa labas ng kanyang kwarto. Nakita ko yung sakit na nararamdaman niya sa kanyang mga mata. Ikinuyom ko ang aking isang kamao dahil tila may tumusok na naman sa aking puso. Lumabas naman si Niana at mabilis pang kumapit sa isang braso ko. Tara na! Saang restaurant naman tayo kakain ngayon? Nakita ko pa na tiningnan niya si Heidi na yumuko na lang at pumasok sa kanyang kwarto. I-click mo itong bago naglakad palabas ng bahay. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin mula na magpakasal ako sa kanya. Never akong lumampas sa limitasyon ko pagdating kay Niana. We are kissing and touching each other. Ngunit hindi ako pumapayag na lumampas pa dun. Bigla na lang kasing pumapasok sa isipan ko ang mukha ni Heidi na nagpapabalik sa katinuan ko. Ang sabi ng aking isipan ay sinayana na ang babaeng para sa akin ngunit bakit tila nasasaktan naman ako kapag nakikita ko nasasaktan si Heidi dahil sa akin. Itinuloy ko pa rin ang pananakit sa kanya para sumuko na siya sa akin. Subalit hindi ko siya nakitaan ng pagsuko. Mas nananaig ang pagmamahal na nakikita ko sa kanyang mga mata hanggang may mangyari sa aming dalawa. At doon ko napagtanto ang nararamdaman ko. Ilang beses ko pang itananggi iyon sa sarili ko hanggang dumating sa point na may lalaking sumagot sa cellphone nito at sabihin nasa isang hotel ang asawa ko. Kasama siya. Tila binuhusan ako ng malamig na tubig ng gabing iyon.
Is she seeing someone? Nakahanap na ba siya ng lalaking magmamahal sa kanya? Malakas na nagmula pa ako at nagmaneho. Papunta sa hotel na sinabi niya ngunit. Mabilis din akong umalis doon na makarating ako. Ano bang karapatan kong magalit? Ako ang unang nanakit sa kanya at sa ex-girlfriend ko pang may asawa na. Pumunta na lang ako sa isang bar that night at nilunod ang sarili ko sa alak. Baka sakaling pansamantalang mabura sa aking isipan ang mga kaguguhan na ginagawa ko sa buhay. Kaya nagdesisyon akong putulin na kung ano man ang mayroon kaming ni Yana. Ngunit hindi niya yun basta-basta tinanggap nang walang kapalit. Ano? Pagpapalit mo ako sa babae mukhang manang na yun? Are you fucking kidding me, Black? Galit na sigaw sa akin ni Yana pagkatapos kong sabihin sa kanya na tinatapos ko na ang relasyon namin. I'm sorry. I just want to love her alone, Yana. Alam ko mas nauna ka ngunit mas mahal ko na siya. I'm really sorry. Binigyan ko lang siya ng naaawang tingin dahil sa malakas na sampal na ibinigay niya sa akin. As if papayag ako. Hindi ako papayag na itapon mo na lang ako na parang basura dahil lang sa babaeng yun, Black. Hindi. Nagpakasal ako sa iba para lang makuha ang atensyon mo. Kaya hindi ako papayag na basta-basta na lang sumayang babaeng yun. Hindi. Galit na galit pang sigaw nito bago niya ako iniwanan. Isang oras na akong tulala bago ko nakatanggap ng message mula sa kanya. Namutla ako sa nakita mga larawan na kanyang ipinadala. Pinantaan pa niya akong ipapadala niya yun sa asawa niya kapag hindi ko siya pinagbigyan sa kanyang gusto. At sisiguraduhin niya raw na si Heidi ang pinakaunang masasaktan sa aming lahat. Pumayag ako sa dalawang kondisyon na hiningi niya. Una ay ang saktan si Heidi, emotionally. At ang ikalawa ay ang pagbibigay ko sa kanya ng aking semilya. Kahit ayoko ay pumayag ako dahil alam kong kayang pumatay ng tao ng asawa nito. Ayoko mapahamak ang asawa ko dahil lang sa kagaguhan ko. Ngunit akala ko ay matatapos na doon ang lahat. Ano to? Kunot noong tanong ko kay Yana nang puntahan niya ako sa bahay isang araw pagkatapos na naging kasunduan namin. Yung asawa mo? See? Hindi lang ikaw ang gumagawa ng kagaguhan, Black. Pati na rin siya. Nakangising sabi pa niya. Galit na nilamukos ko ang mga iyon at inihagis sa may sahig. It's not true. Huwag mo siyang siraan sa akin. Galit ng sigaw ko pa sa kanya. Malakas na tumawa naman ito bago binalingan ng screen ng CCTV sa labas ng aming bahay. Malakas na napamura pa ako na makita si Heidi na inihati ng isang lalaki. Ang masaklap pa, ayun ang lalaking kasama nito sa larawan. Nagmamadaling lumabas ako ng bahay. Hindi ako papayag na mabaling sa iba ang atensyon ng aking asawa. Ngayon pa bang napatunayan kong siya na ang laman ng aking puso at isipan? Ngunit ang hindi ko inaasahan ay ang matapang na pagsagot niya sa amin ni Yana. Huwag mo akong itulad sa'yo. Sa inyo. Kung kayo, kaya niyong gawin yung mga bagay na ikakasira ng buhay ng ibang tao, pues ako hindi. Hindi ako papayag na insultuhin ako ng babaeng mas pipiliin pang gawin kabit ang sarili kaysa manatili sa asawa. This is the last time na tatanggapin ko tong ginagawa niyong to. Kapag nakita ko pa kayong magkasama sa bahay na to, ay ire-report ko na kayo. Tabi. Nasundan ko na lang siya ng tingin at malakas na napamura. Naikuyom ko rin ang aking kamao dahil sa matapang nitong pagsagot. Huli na ba ako? May iba na bang nagpapalakas sa kanyang loob? Kaya tumapang siya ng ganito? This is my last request. Galit na binalingan ko pa si Yana dahil sa sinabi niya. Ano bang problema mo? Gusto ko na maayos ang buhay ko ni Yana. Wow! Maayos? Pagkatapos mong sirain ang buhay ko? As if... But don't worry. This will be my last request. Dahil aalis na kami ng asawa ko bukas.
I want you to suffer, kagaya ng nararamdaman ko ngayon. Palayasin mo siya sa bahay mo na to. At ipapirma mo na ang ikalawang bahagi ng divorce paper na matagal mo nang inihanda. Kapag ginawa mo yun, I will give you this. Itinaas pa nito ang isang USB drive. Lahat ng mga larawan at mga intimate moments nating dalawa ay nandito. Ibibigay ko sa iyo to kapag naipakita mo na sa akin ang divorce paper nyo. I will not do it. Hindi ako makikipaghiwalay sa asawa ko. I'm not giving you other choice, Black. Gagawin mo ba? O ipapakalabit ko ang gatilyo sa gunman ng asawa ko? Namutla pa ako na makita ang pulang maliit na ilaw na tumapat sa aking puso. Of course, hindi sa puso mo ipuputok yan. Kung hindi, sa puso ng asawa mo. You're crazy. Ano ba bang gusto mo? Pinipigilan ko ang sarili kong saktan si Niana dahil sa mga kabaliwan na ginagawa niya. Naging sunod-sunuran na ako sa bawat sinasabi niya. Ngunit wala naman akong magagawa dahil kasalanan ko lahat. At ayoko mapahamak si Heidi dahil lang sa akin. Gusto ko pa siyang makasama hanggang makabuo kami ng pamilya. Ngunit ang pananakit ko kay Heidi, ng araw ding yun, ay ang huling pagkakita naming dalawa. Alam pala niya na unang bahagi ng divorce paper ang ibinigay ko sa kanya noong ikinasal kami at pinapirma. Ang laki kong tanga. Sanayan ko ang babaeng totoong minahal ako. Hahanapin ko siya hanggang mabawi at makahingi ng tawad sa kanya. Kapag nangyari yun, ay hindi na ako papayag pa na masaktan siya ng dahil lang sa katangahan ko. Ano ba na kang pinagsasabi mo ni Yana? Walang nangyari sa atin mula nang ikasal ako kay Heidi. Alam mo yan. Inis na bulyaw ko pa sa kanya. Remember the sperm na hiningi ko sa'yo dati? I did an artificial insemination, Black. Naging successful yun. We have a daughter. At kasing edad siya ng anak niyo ni Heidi. Ano mo nalamang may anak kami ni Heidi? Mapait na umiti naman ito at nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata. Alam kong buntis na siya dati pa. Masakit para sa akin na malaman na may nangyayari sa inyo tapos ako'y tinatanggihan mo. Kaya nagawa ko yun. Kaya hindi ko sinabi sa'yo nun dahil alam kong tuluyan ka nang hindi makikinig sa akin. Tinakot kita para mapasunod. Dahil hindi ko maisip na magkakaroon kayo ng masayang pamilya. Kaya inutusan kitang saktan siya at i-divorce. I'm sorry, Black. Alam kong mahal mo na siya dati pa. At hindi mo lang matanggap yun sa sarili mo. Hindi lang matanggap ng ego ko na kaya mong magmahal ng mas simple at ordinaryong babae. Pinagsisisihan ko na ang ginawa kong yun. Kaya gusto kong itama ang maling nagawa ko. Nilaban ng asawa ko tungkol sa kanya. Gusto niyang ipaampun sa ibang bata ngunit nakiusap ako na ibibigay na lang siya sa'yo para magkaroon nito ng totoong magulang. Please, nakikiusap ako sa'yo, Black. May kinuha itong papel sa kanyang bag at inilagay iyon sa isang palad ko. Kahit sa ganitong paraan man lang ay makabawi ako sa anak ko. Ikaw nang bahala sa kanya. Dahil pagkatapos nito hindi na ulit ako makakalabas ng bahay nang hindi kasama ang aking asawa. Please, Black. Please, bigyan mo siya ng isang masayang pamilya. Nakikiusap ako, please. Alam ko may intindihan ni Heidi ang sitwasyon. May kinuha ulit siya sa kanyang bag at hinabot ulit yun sa akin. Give this to her. Ito yung mga bagay na dapat ay matagal ko nang sinabi sa kanya. I'm sorry, Black, sa lahat-lahat. Ayun na ni Heidi ang bahala kay Bia. Lumuluhang sabi niya bago siya tumakbo palayo. Malakas ang nagmura naman ako bago siya mabilis na hinabol. Ngunit ang pagsakay na lang nito sa isang mamahaling sasakyan, ang huling nakita ko. Napatingin pa ako sa dalawang papel na hawak ko. What will I do now? Black? Napaiglat pa ito nang hawakan ko ang isang balikat niya. Ayos ka lang ba? Kanina ka pa tila wala sa sarili mo. Nag-aalalang tanong ko pa sa kanya bago ako umupo sa tabi nito.
Kakauwi pa lang namin galing dinner. Kanina ko pa napapansin na tila wala ito sa sarili dahil laging natutulala. Tell me, may problema ba sa kumpanya? Hinawakan ko pa ang isang kamay niya. Umiling naman ito at tinignan ako. Natigilan pa ako dahil halatang lungkot sa mga mata niya. I have something to tell you. Ayoko na kasi magsinungaling pa sa'yo. Ayoko nang ulitin pa yung pagkakamaling nagawa ko dati. Simula pa nito. Kumabog naman ng puso ko at napahigpit ang hawak ko sa isang kamay niya. May kinuha ito sa isang bulsa. 2 maliit na papel iyon bago niya ako tinitigan sa mga mata. Nagkita kami ni Yana kanina. Kumurap-kurap pa ako dahil hindi ko inaasahan ang sinabi niya. But don't worry, hindi naman kami matagal na nagkausap. Ngunit, hindi nito itinuloy ang sinabi. Iniabot lang niya sa akin ng isang papel na may pangalan ko na nakasulat. It's a letter from her. Ibigay ko raw sa'yo. Paliwanag pa niya dahil binigyan ko siya ng nagtatakong tingin. Nanginginig ang isang kamay ko na kinuha iyon. Binitawan ko pa ang kamay ni Black na hawak ko bago dahan-dahang binuksan yun. I'm sorry for everything, Heidi. Ako ang dahilan kung bakit nagawa ni Black. Nasaktan ka dati. Inutusan ko siya at tinakot na papatayin kita kapag hindi siya sumunod. Ginawa ko lahat yun dahil natakot ako. Natanggapin na mahal ka na niya at handa na niya akong iwanan para lang sa'yo. Patawarin mo sana ako sa sakit na naidulot ko sa inyong dalawa. Mahal ka na niya dati pa. Sana maging maayos at masaya na kayong dalawa. Ikaw na rin ang bahala sa anak namin. Marahas na napatingin pa ako kay Black. May anak kayo? Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. We never did it, wife. Maniwala ka. She just asked for my sperm before at hindi ko alam na nagpa-artificial insemination siya. Naging matagumpay daw yun kaya nagkaroon kami ng anak. I swear, wife, mula na magpakasal tayo ay hindi kami lumampas sa limitasyon. Paliwanag pa ni Black sa akin. Kinagat ko naman ang ibabang labi ko bago binalikan ang binabasa ko. At nandoon nga ang paliwanag kung paano sila nagkaanak. Medyo nakahinga ako ng maluwang dahil sa pagsasabi ng totoo ni Black. Hindi ko na naituloy pa ang pagbabasa dahil nagiging malabo na ang aking mga mata. Nagsimula na rin pumatak ang aking mga luha dahil sa pagkukwento ni Niana tungkol sa anak niya. She never met her child dahil ipinaalaga niya ito sa iba at sinusustentuhan para lang mailayo sa asawa niyang hindi alam ang tungkol dito. Hindi ko alam na naghirap din si Niana dahil sa naging sitwasyon niya. At ngayon ay pinagkakatiwala niya sa akin ang anak niya na never nitong nakilala. Pinunasan ko ang aking mga luha at binalingan si Black na malungkot na niyakap ako. I'm sorry. Kakasimula pa lang natin, ay pinaiyak na naman ulit kita. Pulong pa niya sa akin. Umilang naman ako bago humiwalay sa pagkakayakap sa kanya. It's okay. Naiintindihan ko. Hindi mo naman ginusto ang lahat. Wala din namang kasalanan yung bata sa nangyari sa nakaraan. Ngunit naaawa ko sa sitwasyon ni Yana. Hindi ba siya pwedeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-focus na lang sa anak niya? She learned how to love her husband, wife. Ngunit hindi mo rin siya masisisi. Naiso ko ang anak niya at ibigay sa akin. Sa atin. Dahil alam niyang mas magiging ligtas ang bata sa piling nating dalawa. Gusto ko rin siya makilala gaya ni Blake. Ngunit hindi ko mamadalain dahil ayoko namang masaktan ka na naman dahil sa mga gagawin kong desisyon. Initian ko siya at hinaplos ang sampismin niya. I also want to meet her, Black. At hindi ako magiging sabagal sa pagkilala mo sa anak mo. She's still your blood, gaya ni Blake. Kaya hindi ko kakayanin kung makitang nahihirapan yung bata dahil lang sa pagpigil ko sa'yo na makilala siya at maalagaan. Ngunit bago natin siya puntahan,
ay kailangan muna nating ipaliwanag kay Blake lahat. Ayoko namang masaktan ng batang yun pag nalaman niyang may anak ka sa iba. Ikinulong nito ang mukha ko gamit ang dalawang kamay niya. Thank you, wife. Hindi talaga ako nagkamali na hintayin ka at mabawi. Mahal na mahal ko kayo ni Blake. Bukas na bukas din ay ipapaalam ko sa kanya ang lahat at ipapaliwanag na maayos. Gusto ko kapag pinuntahan natin ang kapatid niya, ay walang galit sa kanyang puso. Ayoko namang pareho silang masaktan dahil lang sa akin. Niyakap niya ako na ginantihan ko naman. I love you. Thank you for accepting my flaws, wife. Your daughter is not a flaw, Black. She is a blessing. Hindi ba gusto mo pa ng isang anghel sa buhay natin? Ito na yung sagot. Let's just hope na matanggap ka niya kapag pinuntahan natin siya. Hinaplos ko pa ang likuran nito dahil ramdam ko yung tension sa kanyang katawan. Sana nga, wife. Bulong pa niya. Napangiti naman ako. Alam ko masosolusyonan namin agad kapag idinaan sa usapan. I'm just glad na hindi na pinatagal pa ni Black bago niya aminin sa akin ng lahat. Masaya ako para sa kanya dahil alam kong ilang taon din itong naghirap bago makamtan ng kaligayahan na nararamdaman niya ngayon. Kinabukasan nga ay sinabi na namin sa lahat ang tungkol sa anak ni Black. Agad pa nga tumawag si Mami Digna sa mga tauhan niya para magpaimbestiga. Natuwa din kami dahil hindi naman naging masama ang reaksyon ni Blake. Excited pa nga raw itong makilala ang kapatid na mas bata lang sa kanya ng ilang linggo. Ready? Nakangiting tanong ko kay Black pagkababa namin ng sasakyan. Hinawakan nito ang isang kamay ko bago ko tinanguan. Nandito kami sa Cavite para sunduin si Bia. Wala kaming idea kung ano ang itsura ng bata. Basta ang nasa sulat lang ay ang address at pangalan ng isang Mrs. Florence de Guzman. Heto na ang araw na pinakihintay naming lahat. Ang makilala ang magiging bagong miyembro ng aming pamilya. Dito po ba nakatira si Florence de Guzman? Nakangiting tanong ko sa isang kasambahay na nagbukas sa amin ng gate. Isang bungalow na bahay ang aming kinatukan. Heto nga po, sino po sila? Magalang na tanong pa niya sa amin. Lourdes, sino yan? Napatingin pa kami sa likod ng kasambahay na marinig ang boses ng isa pang babae. Nanlaki pa ang mga mata nito pagkakita sa amin. Mr. and Mrs. Tuazon, tuloy po kayo. Mabilis pa nitong binuksan ang kanilang gate. Maghanda ka ng makakain sa loob, Lourdes, at pakitawag na rin si Bia. Pakisabi nandito na ang kanyang mga magulang. Masayang utos pa niya sa kanyang kasambahay. Nagkatinginan pa kami ni Black. Mga magulang? Mahina pang nagmura ang asawa ko dahil tila na-realize niya ang sinabi ng ginang. Pinatuloy niya kami sa kanilang tahanan. Naku, pasensya na po ha at hindi kami nakapaganda sa biglaang pagdating niyo. Noong isang linggo ko lang po natanggap na baka ngayong buwan niyo nga po kukuhanin si Bia. Sobrang excited na nga po siya na makita kayo dahil sa mga larawan niya lang kayo nakikita mula pa nung maliit siya. Upo po kayo. Masayang sabi pa niya. Para naman kami mga batang sunod-sunuran ni Black. Inilapag pa ng kasambahay nito ang merienda na kanyang inihanda. Nasabihan mo na ba si Bia, Lourdes? Hindi pa po, ma'am. Inuna ko po muna tong merienda. Sige, ako na ang tatawag sa kanya. Dito muna kayo, tatawagin ko muna ang inyong anak. Masayang paalam pa nito bago pupunta sa isang hagdanan na may 3 baitang lang. Hindi sana tama ang hinala ko. Pulong ko kay Black na makaalis ang kasambahay. Mami, Daddy! Sabay pa kaming napatingin sa direksyon na pinuntahan ni Ginang Florence nang biglang sumigaw ang isang batang babae habang patakbong palapit sa amin. Nagulat pa ako nang yakapin niya kami pareho ni Black. Finally! Susunduin niyo na po ako. Hindi na po ba kayo busy sa work? Masayang tingala pa niya sa amin. Napakurap-kurap pa ako dahil pareho sila ng mga mata ni Blake. Nakuha din nito ang kulay ng mga mata ni Black. May biloy din ito sa isang pisngi na lalong nagpaaliwala sa kanyang itsura.
Tumikhim naman si Black bago niyakap ang bata. Yes, anak. Titira ka na sa amin. Sama ako. Ang mami mo at ang Kuya Blake mo. Hindi pa nakaligtas sa pandinig ko ang bahagyang panginginig ng boses ni Black. Yes, I'm so excited po. Sa mga pictures ko lang po kasi kayo nakikita. Akala ko nga po, hindi niyo na ako susunduin pa. Binalingan pa niya ako at ninitian ko siya. Pasensya ka na anak ha, kung hindi ka namin nabigyan ng oras. Pero pangako, mula ngayon, hindi ka na malalayo pa sa amin. We will give everything to you. Pinunasan ko pa ang mga luha ko na hindi ko na napigilan. She smiled bago mahigpit na yumakap sa akin. It's okay, Mom. I understand. I love you and Daddy and Kuya Blake. Just promise me one thing, please. Don't leave me alone again like this. Kahit mahirap po sitwasyon natin, mas pipiliin ko pa rin po na makasama kayo kaysa sa malayo. She started sobbing kaya hinigpitan na namin ni Black ang pagkakayakap sa kanya. We promise, anak. We promise. Sagot pa ni Black kay Bia. Mariing napapikit naman ako. Mia na sacrifice herself as Bia's mother para lang magkaroon ng buong pamilya ang kanyang anak. Sana lang ay maging masaya siya sa piniling buhay at sana sa darating pang panahon ay magkaroon ito ng lakas ng loob para magpakita at magpakilala sa sariling anak. Ako naman ay gagawin ng lahat para iparamdam sa kanila ang pagmamahal ng isang asawa at ina. Hindi ko babaliwalain ang pagkakataon at tiwala na ibinigay ni Niana sa akin. Isa, ayoko sabi. Mom! Dad! Sigaw ni Blake habang mabilis na tinatakbuhan si Bia, tuwang-tuwa habang may hawak na pang makeup. Last na talaga to. Sige na. Mas marami kasi ako nabibenta kapag ikaw ang ginagawa kong model. Pamimilit pa ni Bia sa kapatid. Napangiti pa ako. Malaki na sila. Mga dalaga at binata na. Pareho na silang 16 at may mga sarili ng pinagkakakitaan sa kanilang murang edad. Bia is an online seller ng mga beauty products. Si Blake naman ay isang freelance model. Masaya ako na sa kanilang murang edad ay marunong na sila magpahalaga ng pera. No, stop it, Bia. Dahil dyan sa pinagkagawa mo sa akin, napagkakamalan tuloy akong babae. Seryosong sagot pa ni Blake. Last na kasi to. Bagong product lang kasi, sige na. Hahatiin kita sa magiging kita ko. 20% ka. Pangungumbinsi pa ni Bia kay Blake. 50-50. No, wala lang akong kikitain. 70-30. Sagot naman ni Bia. 60-40. Deal or no deal? Sumimangot naman si Bia. Fine, tara na para makapagsimula na ako. Hinila pa niya si Blake na iiling-iling na lang na sumunod sa kapatid. Hindi ko po alam kung sino ba sa aming tatlong bata. Naiiling na sabi naman ni Blade, ang bunsong anak namin ni Heidi. 6 na taon lang ito ngunit mature sa kanyang edad. Siguro dahil mas gusto nitong magbasa lagi kaysa sa makipaglaro. Pupunta lang po ako sa library. Paalam pa niya sa akin na tinanguan ko lang. Iiling-iling na binalingan ko na lang si Heidi na lumabas galing sa aming kusina. May dala itong merienda naming dalawa. Nauna na kasing kumain ng mga bata dahil tinapos muna naming mag-asawa ang paglilinis ng bahay. Ano na naman pinag-aawayan ng dalawa? Tanong pa niya pagkaupo sa aking tabi. Automatic pa akong umakbay sa kanya bago kinuhang juice na dala niya. Ano pa ba? Yung pagiging model ni Blake sa mga produkto ni Bia. Natawa naman si Heidi bago nagsimula ng kumain. Hindi naman matitiis ni Blake ang kapatid niya. Anyway, tuloy ba tayo sa susunod na buwan sa Boracay? Magpa-file na ako ng leave sa trabaho. Tanong pa niya sa akin. Amoy pawis ako, ano ba? Natatawang saway pa niya sa akin nang halikan ko siya sa may leeg. Amoy yummy nga eh. Nakangising sagot ko pa sa kanya. Naku, tigilan mo ko at pagod ako. Ano, tuloy ba tayo? Para makapag-book na rin ako ng ticket natin. Yup,
Hindi pwedeng hindi matuloy yun. Sobrang delayed na nga yun, dapat. Dati pa yun. Ninitian ko siya na magsalubong ang kanyang mga kilay. Anong dati? Parang kailan lang natin na pag-usapan na Boracay dahil nga lagi tayo sa Baguio. Bakang sagot pa niya. Hindi ako sumagot at hinalikan naman ang balikat niya na naka-expose dahil spaghetti strap ang suot niya. It's a surprise, wife. Sagot ko bago siya binuhat. Black? Sabi ng amoy pawis ako. Natatawang sabi pa niya na maglakad na ako papanhik sa aming kwarto. Problema ba yun? Maligo tayo at magpakaligaya. Malakas na tinawanan niya ako bago yumakap sa leeg ko. Kapag ako hindi nakatayo pagkatapos nito, lagot ka talaga sa akin. Banta pa niya ngunit, hinalik-halikan naman niya ang mga pisngi ko. Sure, basta ba mapagod ka dahil sa mga the moves ko? Malakas na nagtawanan kami dahil sa aking sinabi. Heto yung buhay na matagal ko nang pinangarap. Pamilya na pareho namin pinatatatag at patuloy na pinaglalaban. Ang dilim na dito, Black. Sigurado ka bang safe pa banda dito? Hinigpitan ko pa ang kapit ko sa braso ng aking asawa nang marating namin ang dulong bahagi ng isla. Nandito na kami sa Boracay para sa bakasyon na napag-usapan namin noong isang buwan. Relax ka lang, wife. Dahil mamaya lang ay liliwanag na dito kagaya ng pagbibigay mo ng liwanag sa buhay ko. Nagsalubong pa ang mga kilay ko dahil sa mga sinabi nito. Anong sinasabi mo? Hinawakan niya ang isang kamay ko at lumuhod. Malakas na napasinghap pa ako na biglang lumiwanag sa paligid. Hindi lang pala kami ang mga tao dito. Nandito ang buong pamilya naming lahat. Naalala mo pa ba yung time bago tayo magkaroon ng blade sa buhay? Hindi ba sabi ko sa'yo, may surprise ako ngunit hindi ko na yun natuloy dahil nga sa pagdating ni Bea sa buhay natin? Naisip ko na sa susunod na lang yung sorpresa ko sa'yo. Kaso, kinamot nito ang isang kilay at pilit na ngumiti. Parang nag-aalangan na akong gawin to kasi nga, ilang taon na delay. Yung mga anak lang natin ang nagbigay ng lakas ng loob sa akin para gawin to. Heidi Mahina ito, Wazon. Will you marry me? Gusto kitang pakasalan ulit at bigyan ng magandang seremonya. Natatatak sa iyong isipan hanggang sa tayo ay tumanda. Gusto kong mabago yung alaala mo sa pagpapakasal sa akin. Gusto kong hindi na nito na ituloy ang sinasabi dahil bigla ko siyang hinalikan sa mga labi. I love you, okay? At kaya ko magpakasal sa'yo ng paulit-ulit para lang mapatunayan ko yun. Malawak na ngumiti naman siya bago naglagay ng bagong singsing sa isang daliri ko. Mabilis itong tumayo at hinalikan ako sa mga labi na ginantihan ko naman. Hindi ko na lang din pinansin ang mga hiyawan at palakpakan ng mga taong aming kasama. Kahit nagkasakitan kami sa aming nakaraan, ay natuto kami magpatawad at humingi ng kapatawaran. Kahit nagsimula kami sa isang sitwasyon na hindi kagustuhan ng isa, ay natapos pa rin ito na kami ang magkasama. Marami pa kaming mga pagdadaanan sa buhay na alam kong kakayanin namin dahil hindi na lang kaming dalawang kasama sa pamilyang aming binuo. May 3 na kaming mga anghel na tumutulong at nagbibigay ng lakas ng loob sa aming dalawa. Kaya alam kong kakapit kaming lahat sa bawat pagsubok na aming kakaharapin sa buhay. Dahil alam naming mahal namin ang isa't isa at hinding-hindi bibitawan ang mga kamay ng aming mahal sa buhay. Thanks for reading, mga loves!